Noong panahon na wala pang masyadong cellphone at internet, madalas makita ang mga bata sa labas ng bahay, umaakyat sa puno, namimitas, at naghahanap ng kung ano-anong prutas na pwedeng kainin. Marami sa mga prutas na ito ay paborito ng mga bata noon, pero bihira ng tangkilikin sa ngayon. Sa video na ito, balikan natin ang ilan sa mga prutas sa Pilipinas na nag-iwan sa atin ng maraming alaala noong tayo ay bata pa. Unahin natin ang santol. Ang santol ay isa sa mga prutas na karaniwang makikita noon sa mga bakuran sa Pilipinas. Kapag panahon ng pamumunga nito, paborito itong akyatin ng mga bata. Kilala ang santol sa malalaki nitong buto na may kakaibang halo ng tamis-asim. Marami rin ang kumakain nito na may kasamang asin o bagoong para mas lalong sumarap ang lasa. Ang santol ay hindi lang basta kinakain bilang prutas. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, ginagamit din ang laman nito sa pagluluto, lalo na sa mga ulam. Kapag inilagay sa pagkain, nagbibigay ito ng natural na asim at kakaibang aroma na nakakapagpahusay ng lasa ng ulam. Dahil dito, hindi lang ito simpleng prutas sa bakuran, kundi isa rin sa mga sangkap na ginagamit sa ilang tradisyonal na lutuing Pilipino. Ang star fruit o mas kilala sa Pilipinas bilang balimbing ay isang prutas na madaling makilala dahil sa kakaibang hugis nito. Kapag hiniwa ito ng pahiga, lumalabas ang hugis bituin sa bawat piraso. Dito nanggaling ang pangalang star fruit. Dahil dito, madalas itong ginagamit na dekorasyon sa mga fruit platter, dessert at inumin. Karaniwang dilaw o ginintuan ang hinog na balimbing. Makatas ito at may lasa na matamis na maasim depende sa uri at pagkahinog. Maaari itong kainin ng direkta dahil manipis lamang ang balat nito. Bukod sa kakaibang itsura, mayaman din ang balimbing sa vitamin C, fiber at antioxidants na makakatulong sa kalusugan ng katawan. Sa kabila nito, madalas lang itong makita sa mga bakuran at hindi gaanong napapansin. Sumunod ang makopa. Ang makopa ay isang tropikal na prutas na kilala sa makintab na balat at hugis na parang kampana. Karaniwan itong kulay pula, rosas o maputlang berde at may laman na malutong at medyo matubig na may banayad na tamis. Sa Pilipinas, madalas itong makitang nakatanim sa bakuran kaya madaling napipitas ng mga bata noon. Karaniwan itong kinakain ng sariwa at minsan ay isinasawsaw sa asin para mas lalong sumarap ang lasa nito. Sumunod ay ang duhat. Noong araw, karaniwan lang ang punong duhat sa bakuran o tabi ng kalsada. Tuwang-tuwa ang mga bata tuwing panahon ng pamumunga nito. Kinakain nila ang bunga habang nasa puno o ibinabato para mahulog ang mga hinog na duhat. Pagkatapos kumain, nagkukulay ube ang dila at labi, kaya nagkakatuwaan pa ang mga bata sa pagpapakita ng kanilang kulay ube ng ngiti. Para sa marami, ang duhat ay hindi lang prutas. Alaala ito ng simpleng saya ng kabataan sa Pilipinas. Sumunod ay ang mangga. Ang mangga ay isa sa mga pinakapaboritong prutas ng maraming Pilipino, lalo na ng mga bata. Madalas itong makita sa mga bakuran o saan mang paligid. Kaya kapag panahon ng pamumunga, hindi nawawala ang mga batang nag-aabang nito. Kahit hilaw pa ang bunga, kinakain na ito ng marami lalo na kapag may kasamang asin o bagoong. Kapag hinog naman, nagiging matamis, makatas at mabango ang laman nito. Dahil sa sarap at kakaibang lasa nito, hindi nakapagtataka na ang mangga ay itinuturing na isa sa mga pinakamasarap na prutas sa Pilipinas at paborito ng maraming tao hanggang ngayon. Naging bahagi rin ng simpleng karanasan ng mga kabataan sa probinsya noon ang sampalok. Ang sampalok ay isang kilalang prutas sa Pilipinas na may maasim na laman na ginagamit sa maraming pagkain.
lalo na sa sinigang. Ito ay may maliliit ngunit mahahabang bunga na baluktot ang hugis. Bukod sa pagluluto, paborito rin itong merienda ng mga bata noon. Madalas nilang kainin ang sampalok na nilalagyan ng asin o asukal. Ginagawa din itong candy. Sumunod ay ang lansones. Ito ay isang kilalang prutas sa Pilipinas na hugis bilog. Manipis na dilaw o kayumanggi ang kulay ng balat. Ang laman nito ay maputi, makatas, at matamis na may bahagyang asim. Karaniwan itong tumutubo na kumpol-kumpol sa puno. Kapag panahon ng ani, madalas itong binibili o pinaghahatian ng pamilya at paborito rin itong merienda ng mga bata. Sa ilang lugar, ipinagdiriwang pa ang Camiguin Lanzones Festival na nagpapakita kung gaano kahalaga ang prutas na ito sa kultura at kabuhayan ng mga tao. Sumunod ay ang rimas. Ito ay isang prutas na hindi gaanong kilala sa maraming lugar sa Pilipinas, pero sa ibang bansa ay napakahalaga nito. Sa katunayan, ang rimas ay kilala sa English bilang breadfruit dahil kapag niluto, ang texture nito ay parang tinapay o patatas. Sa ilang isla sa Pacific, ginagamit pa ito bilang kapalit ng kanin o tinapay dahil nakakabusog ito at mayaman sa carbohydrates. Bukod dito, mayaman din ang rimas sa fiber, potassium at vitamina C na mahalaga para sa kalusugan ng puso at digestion. Dahil dito, itinuturing ito ng ilang eksperto bilang isa sa mga prutas na maaaring makatulong sa food security sa mga tropical countries. Sumunod ay ang Annona montana. Bukod sa karaniwang guyabano, mayroon ding isang kamag-anak na prutas na kilala sa scientific name na Annona montana. Tinatawag din itong mountain sour soup o minsan ay wild sour soup dahil sa pagkakahawig nito sa karaniwang guyabano. Ito ay kabilang sa parehong pamilya ng halaman na Annonaceae, kaya halos kapareho ito ng guyabano. Ganoon din sa lasa nito. Gayunpaman, may ilang pagkakaiba. Ang laman nito ay hindi puti, kundi kulay dilaw o kahel at bilog ang karaniwang hugis. Masarap itong kainin ng direkta o gawing smoothies at shakes. Mas fibrous din ito kumpara sa ordinaryong guyabano. Ang puno ng Annona montana ay mas matibay at mas kayang tumubo sa iba't ibang uri ng lupa. Kaya ginagamit ito minsan bilang rootstock o pinag-uugatan sa pagtatanim ng ibang uri ng guyabano. Bagamat hindi ito kasing sikat ng karaniwang guyabano bilang prutas na kinakain, mahalaga pa rin ang Annona montana dahil sa genetic diversity at potensyal nito sa horticulture at pananaliksik sa mga halaman. Panghuli ay ang bayabas. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang prutas na makikita sa mga bakuran sa Pilipinas. Pinakapaborito din ng mga bata. Madaling akyatin dahil mababa lang ang mga puno nito. Kahit medyo hilaw pa, ay kinakain na ito ng marami. Kapag hinog naman, mas lumalabas ang matamis nitong lasa, kaya naging isa ito sa mga prutas na talagang kinahiligan ng maraming batang Pilipino noon. Bukod sa masarap na, ay masustansya pa. At yan ang ilan sa mga prutas na puno ng kwento at masasayang karanasan ng bawat batang Pilipino noon. Di lang ito basta prutas, kundi bahagi din ng ating kabataan noon. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.